Hey, good evening everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good morning and good afternoon sa lahat ng OFWs natin for Spartans Elite. Diba? Pwede ba palakpakan muna natin si Miss Leia Antaba. Grabe. Good evening. Good evening Pa. po. Hi, good evening. Mainit-init pa. Naglabas ng kotse. Pasabog ng mga diamond. Ayan. So, May sign pen, ma? tama. Walang mali. Sino yun? Yeah. Anyway, guys, siguro ano muna tayo, no? Mute all muna and then bear with me kasi galing ako sa concert kagabi. So bear with my voice. Medyo paos ako, but of course dahil mahal na mahal ko kayong lahat. So I'm doing the rev up for tonight para sa inyong lahat, 'di ba? Kasi maraming naglambing ng topic ngayong gabi. Napapangiti si Berna. Hindi ko alam kung bakit ngumingiti si Berna. Diba? Anyway, kamusta kayong lahat? Sige, how are you guys? Kamusta lahat ng Spartans Elite for tonight? Sige, Mabuti, pwede chat. Coach. Ay, mabuti. Okay Ayan. lang, Coach. Buti po, Coach. Okay lang? Okay lang po, Coach. Talaga? Yes lang, Coach. Ikaw, Coach. Okay lang Okay, naman good. po. Okay naman. Grabe, ang malumanay naman nun. Sino yun? Sino yung okay lang naman? Si ano ba yun? Si Rose? Si Rose. Okay lang po, Coach. Ayan, sige. So, Sam, very good. Nice to know that you're good. You're doing well. So, for those na nasa work, 'di ba? I admire you guys kasi muli ka na namang nakatakas. Tumatakas ka na naman. Naka-headset ka na naman diyan. 'Di ba? Sa mga natatawa kasi you're currently on your work. 'Di ba? Salute to all the people here, lahat ng members na talagang alam niyo nag-e-effort kayo. You're giving time for Rev Up kasi napakaganda ng topic natin ngayong gabi. Alam niyo ba yung topic natin ngayong gabi? Grabe, Diyos ko. October 2. So, buena mano for October. 'Di ba? Another month is done already. October is here. November, nako, 3 buwan na lang, Pasko na. 'Di ba? So, again, we say goodbye to this year. But before that, of course, syempre medyo may pasabog muna tayo ngayon taon. Tama? Hindi ko alam kung bakit kayo ngumingiti. Hindi ko alam bakit kayo masaya. 'Di ba? Baka na-miss niyo ako. Na-miss niyo ba ako? Medyo matagal ako hindi nag-training sa online. Yes, Coach. Yes, Coach. 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 O, diba? So, na-miss ko rin kayo, of course. We rarely get to be together na kasi syempre, diba? Kumbaga, puro na tayo offline, puro na tayo sa HOF, puro tayo sa office. Pero kasi tonight, medyo sabi namin, we'll do this again tonight. I think huli kong ginawa to was like months ago pa for this topic. 'Di ba? And a lot of people, a lot of you are requesting for this kasi yung mga nagawa ng ganito, medyo nasa top earners na. Nasa top 50 na, nasa top 30 na. So tonight, gusto ko, ma-share ko rin sa inyo personally, 'di ba? Kakatapos lang nung recognition natin, 'di ba? So, pwede ba palakpakan natin lahat na nakapasok sa top 30? For all the Spartans Elite, galing-galing, very good, di ba? Marami nagtatanong, how are we doing it, di ba? Ang dami nagtatanong, Coach, grabe. Tuloy-tuloy yung top 1, tuloy-tuloy. Marami nagsasabi, gusto pahawa, pahawa. So sabi ko, sige, para masaya sa buong Spartans Elite natin gagawin. Okay ba yon? Sa lahat ng Spartans Elite, maririnig nyo personally tonight how I do the goal setting. Okay, so, na-shock kayo, diba? Yes, the topic tonight is goal setting. Ang pinaka-favorite kong topic sa lahat ng topics, it's goal setting. Okay, plus, mamaya, nako, isa pa sa mga paborito nyo, the power of structuring. So, ako na magtuturo lahat yan tonight. So, maganda talaga makinig kayo and finish this rev up. Kasi it's very important na malaman nyo kung paano nyo siya gagawin on your own, paano nyo gagawin sa mga members nyo, at ano sikreto. Dito si Dayan. Hi, Dayan. Grabe. Diba? The Queen of Cebu. So anyway, ready na ba kayong lahat? Are you ready to learn for tonight? Mukhang naka-ready na kayong lahat. Okay, sige, Yes, good. Okay, Ready na. very good. Ready so na. anyway, first things first. Siguro, Yes, Coach. sige. Sige. Anyway, unang-una sa lahat, siguro I wanted to share ano ba talaga yung importance ng goal setting? Like in the nature of our business, sa industriya natin,
gaano ka-importante pag sinabi mo yung goal setting? Kasi normally, pag bago kang member, di ba, may bago kang member or when you were new, nung bago ka, bago sali ka, ang una mo naiisip is paano ka kagad makakabawi. Tama? Yan ang isa sa mga unang-una mo naisip before. Ano yung mindset? What's the proper mindset? Diba? When you talk about goal setting, when you talk about our business, ano ba yung mga bagay na importante? Ano ba talaga yung kailangan i-prioritize? Ano ba yung mga bagay na kailangan alam mo sa sarili mo na naiintindihan mo talaga sa simula? Diba? And right now, one of the most important factors talaga when you're starting in this business is you know the importance of goal setting. Okay? Bakit siya importante? Share ko sa inyo personally. Years ago, nung ako yung nag-goal set before, sabi ko sa sarili ko ng time na yon, sabi ko, grabe no. Ang sabi lang sa akin that time, kikita. Oo, kikita ka, additional income, extra income, tama? May makukuha kang mga goals mo dito and all. Pero never did I realize, hindi ko talaga lubos akalain na lalalim siya ng ganito, titindi yung resulta ng ganito, aabot siya ng napakalaking, napakalaking results. Ang dami na naming nakuha the past years. So, how did it lead to that? 'Di ba? Paano umabot sa ganung point na sobrang daming resulta? Sobrang laki ng resulta. Gusto niyo rin ba magkaroon ng malaking resulta sa industriya na to? Gusto niyo rin? Of course. Yes, Coach. Nakangiti si Rowena, 'di ba? Yes, Si Coach. Of course, 'di ba? Bakit? Kasi unang-una, hindi biro eh. 'Di ba? Hindi biro na kapag meron kang bagong negosyo, you have a new business, ang unang-unang gusto mong mangyari is to be successful, tama? Regardless of kung magkano yung nilabas mo, regardless kung magkano yung nilagay mo, ang importante, ang nasa isip mo lang is, I want to be successful. Ganon din ba kayo lahat? Naisip nyo na kailangan malaki balik nito, kailangan coach, medyo matindi ang bigay sa akin nito na resulta, di ba? Kasi bakit? Unang-una lahat ng pera natin na nilalabas natin, pinaghihirapan nyo yan. Tama? Lahat ng pera na pinasok nyo sa negosyo, pinaghirapan nyo yan. And at the same time, you want something to happen. Pero sa amin ni Coach Jason and to the rest of the Elite Core, why do we always say that goal setting is so sacred? Bakit lagi namin sinasabi na sagrado yung goal setting? Especially pag bago kang member. Kasi bakit? Dito nagsisimula yung proper perspective eh. Dito nagsisimula yung tamang pananaw when it comes to our business. Bakit? Kasi a lot of people don't understand yet. Bakit? Kasi bago ka pa. Unang-una, bago ka pa. Mababaw pa yung alam mo, yung understanding mo sa ganitong klaseng negosyo. What people don't know is, grabe yung pwedeng gawin ito sa'yo. Hindi lang po sa pera ha, hindi lang sa pera, hindi lang sa income ko, hindi yung generally speaking, yung pinakamalaking pagbabago na pwedeng gawin nito. Diba bakit? Siguro bibigyan ko lang kayo ng brief idea what networking or what network marketing is, what our industry is. Basically, ang industriya natin guys, it's people business. Okay? Bukod sa franchising tayo, bukod sa may food business tayo, bukod sa may digital franchise tayo, bukod sa may health and wellness tayo, our business is people business. Okay? Ibig sabihin nun, pag sinabi mong people business, ang negosyo natin involving people, all walks of life. Marami tayong involved na tao. Bakit? You get to meet all kinds of people, tama? Marami tayong teachers, marami tayong government employees, officials, ang dami nating mga MIU, ang dami nating mga negosyante, ang dami nating corporate leaders, iba-ibang background. Now, saan ka makakita ng negosyo na pwede mong pagsama-samahin lahat ng yun? Sige nga, saan ka nakakita ng negosyo na pwede mong pagsama-samahin lahat ng klase ng market na yun? Sige, name a few. Nakahanap ka na ba ng negosyo na grabe, no? Merong negosyante, may teacher, may estudyante, may kumakanta nung last time, guys. Naranasan ko talaga, nagkasama ko sila sa video, kay teacher tsaka estudyante, nagbabanding. Tapos may men in uniform pa. Saan ka makakita ng ganon, di ba? Natatawa na lang kayo. Kasi di ba, you'll see the uniqueness of our industry. Kaya nga sa simula pa lang, we make it a point na kahit bago ka, 'di ba? Napapaintindi namin sa iyo kung anong pinasok mo. Kasi dito lang talaga correct, 'di ba? Sabi ni Joanne, dito lang sa House of Franchise 'yan.
Kasi akala mo magnenegosyo ka lang ng siomai. Tama? Akala mo magnenegosyo ka lang ng siopaw. Magulat ka, may training. Magulat ka, may Rev Up Monday. Magulat ka. Alam mo yung parang you're learning, nadadagdagan yung kaalaman mo sa negosyo, lumalalim ka, nagbabago ka as a person. So lahat ng yan, parte yan ng nature ng negosyo natin. And you know, kaya siya importante sa amin na kada member ng Spartans Elite is aligned. Pag sinabing aligned, is pareho ng understanding sa amin. Kasi bakit? Guys, good news para sa mga bago. Diba? Gusto nyo good news sa mga bagong members dyan. O sige, gusto nyo good news? Etong good news. Diba? The good news is, Spartans Elite is different from all the other teams or all the other mamimit mo pa ng mga network marketers. Bakit? Kasi unang-una, Spartans Elite is different, has a different upbringing pagdating sa ganitong industry. Bakit? Ang goal namin, unang-una, is to make you rich. Ganda ng unang goal, no? Pangalawa, to make you successful, of course. Inuna ko talaga yung rich para masaya kayo kasi yun yung gusto nyo eh. Yung gusto nyo lagi pinag-uusapan eh, diba? Of course, to make you successful, diba? To grow your character, matulungan ka in terms of, you know, personal development. Kasi, guys, grabe yung negosyo natin. Akala ng iba, benta-benta lang. Akala ng mga tao, alam mo, extra income lang. Akala ng mga tao, community franchise lang. Hindi nila alam, may mas malalim. Diba? There is a bigger purpose and meaning ng industriya na kinabibilangan natin. And right now, kaya ako nagsisimula dito is because kahit bagong member ka, pag ito naintindihan mo, malaking advantage to sa'yo. Napakalaking edge na meron ka kapag tama yung pag-iintindi mo na, ay grabe, gold mine pala tong nadali ko. Hindi pala to extra income lang, my God. Kasi sa simula, yun yung makikita mo eh. But eventually, ma-realize mo na grabe, pwede pala ako kumita dito ng 6 figures, 7 figures, hindi lang sa pag, alam mo yun, distribute ng siomai. Ma'am Tere, o yan, magbabanggit ko na naman si Tere. Diba? Imagine mo, Ma'am Tere, 6 weeks old, kumita na ng almost 6-7 weeks old, kumita na ng 300,000. Hindi lang sa siomai, guys. Ang malupit, lahat ng co-teachers niya, mga students niya, parents niya, imagine mo, kumikita rin ngayon, 6 weeks old. Few days ago, kumuha sila ng cheque, ang dami nilang cheque, ang lalaki ng mga cheque. Gusto niyo rin ba yun? Diba? Diba nangingiti si Rowena? Kasi nakakaloka kasi talaga. And right now, I'll teach you the secret how to get 6 and 7 figures also. Gusto niyo ba yan? Gusto niyo rin ba ng 6 and 7 figures, guys? Yes. Yes, Coach. Yes, Coach. Coach. Yes, Coach. Of course, diba? So ngayon, pag-uusapan natin, guys, ano ba o sino ba o ano yung mga factors na lang? Sige, ano yung mga factors kung factors wherein makaka-affect directly or indirectly sa inyo pag ginawa nyo tong negosyo na to. Right now, di ba, ongoing yung 90-day program natin, tama? We are down to our day, 32, kung hindi ako nagkakamali, day 32 na. So some of you satisfied noong September, some of you medyo, coach, hindi pa nakakabuelo, ngayon pa lang eh. Medyo bagong member pa lang po ako, kinakapa ko pa, ginagamay ko pa. That's okay, that's good. Ang importante, you listen tonight. Kasi bakit? Itong ituturo ko to na sa inyo. Diba? This will open a bigger understanding sa inyo when it comes sa business natin. This will make you understand na, my God, kailangan ko palang karirin to, coach. Hindi pala biro ang House of Franchise. Hindi pala biro yung pinasok ko. O, di ba, kinikilabutan na kayo, hindi pa tayo nagsisimula. Grabe, napakaseryoso ng mga itsura nyo. Nakikita ko yung lahat dito. Tama, Darwin? O, di ba, si Darwin. O. So, anyway, siguro let's start first dun sa mga tao. Di ba? The people na nag-goal setan na. For you, sige, pwede nyo i-type sa chat box. For you, ano ba ibig sabihin ng goal setting? Di ba? Anong impact or ano yung understanding mo pag narinig mo yung goal setting?
kung ano na yung naituro sa'yo. Sige, magbabasa ako ng mga chat. Sige, for you, what is goal setting? How important is goal setting? Diba? Direction, coach, target, may target. Sige, what else? Yung malalim na definition ng goal setting para sa'yo. Sige, type nyo. What about target? What about direction? Para sa'yo, ano ba? Sige, palalimin nyo. Pangarap, priorities. Grabe, puro kay target. Vision. Sige, guide. May para matamaan yung goal, coach. Okay, planning for the future. What else? Hitting goals. Okay, good. To have direction on how to target the goal. Okay, sipahe ba yun? Okay, very good. Sige, correct. Bakit? Unang-una, goal setting is meant to be done, lalo pag bago ka. Hindi pwede na wala kang goal setting. Hindi pwede na babanat ka dito, 'di ba? Na pagka-join mo, hindi pwede nang ura-urada mag-invite ka kung anong gagawin mo or whatsoever. Hindi pwede muna, guys, na sarili mong diskarte. You cannot do your own diskarte here. Bakit? Meron tayong system na nakaalat, meron tayong tamang way of doing things. Kaya importante, makapag-goal setting muna kayo ni coach. That is your first assignment. Okay? Ang unang assignment mo pag bago ka is to ask for goal setting from your coach. Okay? Kasi bakit? Dito kayo unang-unang makakapag-set ng mga rules, basic compromise, basic schedule and commitment. Dito kayo magkakaintindihan in short ni coach. Okay, dito kayo magkakaunawaan. Ito yung pinaka magiging roadmap mo. Yung goal setting na yan, tama, para may direction ka towards all the goals that you want to happen. Dito dapat na-define yung timeline. Mamaya explain ko sa inyo yan lahat, diba? Dito dapat na-set yung schedules, meeting of expectations, yung mga bagay na yan. But for now, syempre, kaya bago ka kasi kailangan mo ng guidance. Goal setting is basically guidance from your coach. 'Di ba? Kasi bago nyo iset lahat yon, kadalasan yung mga lately na sumasali, 'di ba? Syempre may mga times pag sumasali ka, hindi mo naman kilala si coach. Minsan cold market. 'Di ba? Minsan in-invite ka lang sa ads, minsan na-invite ka lang sa Facebook, minsan nakita mo lang yung post. Tama? Hindi mo talaga actually kakilala si coach. So syempre, may proseso 'yan kasi magiging business partners na kayo, tama? When you become business partners, guys, dun pala nagsisimula yung totoong journey mo dito. Okay? Sa mga bago, dito pala magsisimula. Kasi bakit? You have to build. Number one, you have to build, diba, a relationship, a good foundation with your coach, with your business, diba? And with the House of Franchise, of course. Unang-unang kailangan mong kilalanin, diba, yung coach mo. At yung coach mo, syempre, hello, kikilalanin ka rin niya. 'Di ba? Pangalawa, kailangan maintindihan ni coach why you joined the business. Okay? Sige nga, type nyo dyan. Unang-una, you have to identify your reasons bakit ka nag-join. So, unang-una, what are your reasons for joining this kind of business? Okay? That's the number one. Why? Sagutin nyo yung reason kung meron kayong, I can see yung mga nagsusulat, very good. Sagutin mo dyan sa notebook mo, you have to identify why you joined. Bakit ka nag-join? Bakit ka nag-join? Bakit gusto mo ng negosyo na to? Bakit ka sumali? Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit? That's the number one. Di ba sila Boss Cho? Si Boss Cho and si VP Carl, mahilig sila magtanong na ask me why. O, di ba? Ngayon, pwede mo tanongin yung sarili mo tonight. Ask yourself why. Kasi yan ang unang-unang kailangan mo ma-identify because that will give you fuel to your business. Yan ang magiging dahilan kung bakit hindi ka mapapagod at consistently ka magtatrabaho para sa ganitong klaseng negosyo. If you heard of the success stories, di ba? Sila Coach Joanna nyo, yan, resulta yan ng goal setting. Grabe, nakakilabot. Di ba? Si Justin ng Limitless, sabi nila na goal setan ko din daw siya sa McDo few months ago. Nakakilabot. Ngayon, grabe resulta ni Justin. Ma'am Tere din, of course, sa Alpha, ang galing din mag-goal set, di ba? Nila Coach Yuki nyo, sila Coach Odi, and to the rest of the core group. Pag na-identify mo na bakit, ang sunod mo itanong,
ang isunod mo itanong sa sarili mo, 'di ba? Kung na-identify mo kung para kanino, bakit, grabe, may nag-personal message sa akin. Legacy to family. Grabe, lalim. Ano ibig sabihin nun? Legacy to family. For financial freedom, para sa masarap at magandang buhay sa pamilya, para sa anak ko. To give my family a better future, para for good na coach at magawa yung negosyo, para makaluwag sa buhay, grabe, at makabayad sa mga utang. Amen! Sino dito may mga utang? O sige, huwag ka na magtaas ng kamay. Turo mo na lang yung katabi mo. Diba? Turo mo na lang dito sa kabila, coach. Ito, yung katabi ko meron. Diba? Everybody, bottom line guys, everybody wants something in life. That's number one. Everybody wants something out of life. Nagkakatalo-talo lang yan. Alam niyo kung saan? Sa palaliman ng reason. Diyan nagkakatalo-talo yan. Sa lalim o sa babaw ng dahilan kung bakit gusto mo maging successful. Hindi lang sa business na to, kundi sa lahat ng ginagawa mo sa buhay mo. Yes, gusto mo makatulong sa pamilya mo. To what level? Yes, may gusto kang mapatunayan. To what level? Yes, may gusto kang ma-provide sa anak mo. Gaano kalaki o gaano karami? If you're good already when you're earning 30, 40, 50,000 a month for your child, for your daughter, para sa parents mo, good. Eh paano kung hindi ikaw yung tipo ng tao na yun? Paano kung ikaw pala yung tipo ng tao na may maintenance yung magulang mo? Paano kung ikaw yung tipo ng tao na may pinapagamot ka? Paano kung may pinapaaral ka? Nagets nyo? Paano kung yung magulang mo may sakit na kailangan mong gampanan? Paano kung ikaw yung tipo na may kailangan operahan sa family? You understand? Yun yung ibig sabihin na nagkakatalo-talo kasi sa reasons. Nagkakatalo-talo sa bakit. Kaya yung iba, kumikita ng sobrang laki sa business natin. Yung iba, sakto lang. Tama? Pangalawa, nagkakatalo-talo rin yan sa fallback. Yung iba may work pa, yung iba may fallback pa, yung iba meron pang ibang resources, yung iba naman, bread and butter na nila to. Yung iba naman, talagang eto na coach, eto na talaga. Wala na ako ibang gagawin. Kakarinig ko na lang si House of Franchise. 'Di ba? Narinig niyo yung story ni Tere nung inawardan siya few days ago nung Saturday. Grabe, 'di ba? Siya survivor ng cancer. Totoo no? Imagine mo, kung aabot ka pa sa ganun para ma-realize mo that life is precious. 'Di ba? Kakaririn mo talaga, gagalingan mo talaga. 'Di ba? And one thing I realized, totoo kasi itong goal setting na to, ito ang nagsiset ng tone sa kung paano mo tatrabahuhin the rest of your goals here. Dito mo maiintindihan na coach, kailangan pala talaga sineseryoso yung goals, no? Kailangan pala talaga maintindihan ko kung para saan ko gagawin tong negosyo na to. Kasi once you fully understand and you have the right mindset, my God, nakakakilabot, hindi ka na maaawat dito. Kaya yung iba, kahit nare-reject, okay lang. Tama? Kahit yung iba, walang pakialam, coach, wala akong pakialam, 'di ba? Yung ma-reject ka ng isa, ma-reject ka ng dalawa, ma-reject ka ng best friend mo. Eventually, when you start, inviting people, 'di ba? Yung iba, hindi talaga makikita mo, 'di ba may mga tao talaga na hindi tinatablan? May mga tao talaga na, coach, wala talagang bearing sa akin, promise. Wala talaga akong pakialam. Kasi para sa akin, importante yung pangarap ko eh. Para sa akin, ang importante, alam mo yon, iniisip ko kasi yung pagbibigyan ko ng ng cheque ko kapag nakuha ko yung cheque ko. So, a lot of people, hindi kasi masyadong naibabaon tong perspective na to. Kaya ngayong gabi, gusto ko siguro ma-remind kayo lahat, 'di ba? Ma-refresh tayo lahat. Lalo na bagong month, 'di ba? It's October. Gusto ko ma-remind kayo why you really have to take it seriously. Pag sinabi natin na kung ano ang dahilan mo, yun talaga yung dahilan mo. Pagkatapos nito, alam mo, lahat kayo, magpa-goal setting kayo with all your coaches, talk about it. Unang-una mong i-share sa coach mo kung gaano kalalim yung desire mo. Alam niyo, narinig niyo yung word na burning desire? 'Di ba? Nakakilabot yan pag narinig ko yan sa mga trainings the past years. When you talk about burning desire, 'di ba? Ask yourself why you're really here. Bakit ka nakikipagpaguran? Bakit ka nakikipagpuyatan? Bakit ka
Alam mo yon, nakikipagkita sa mga coaches mo. Why do you go to HOF? Why do you spend time? Why do you spend money? Bakit ka namamasahe? Bakit ka lumuluwas? Galing ka pang probinsya? Bakit ka nag-e-effort? Diba? Alam mo, may mga nakikita talaga ako. Spartans Elite, promise, there are some of you who are really going out of their way. Hindi ko man lahat alam kung ano yung reason why you joined, pero makikita mo talaga sa galawan ng members kung sino talaga yung seryoso. Tama? Mararamdaman mo talaga tulad ngayon. Dami ko nakikita sa Zoom. Ang dami nyo, nakakilabot. Kaya hindi kayo nagsasalita. Sige nga, unmute kayo, unmute kayo. Okay pa kayo dyan? Yes, coach. Coach, okay na. Yes, coach. Yes, coach. Okay po. Wala pa lang. Yes, coach. Okay, coach. Coach. Guys, from time to time, medyo mag-unmute kayo para nararamdaman ko yung energy. Sige, okay, good. Right. Yes, coach. Yes, okay, Yes, good. coach. Imagine guys, if you're truly listening, kung talaga nakikinig ka ngayong gabi, gusto ko talaga you dive in tonight. Kasi sobrang favorite ko tong topic na to eh. 'Di ba? You dive into the idea na oo nga no, ngayon na nagnenegosyo na ako, what do I really want? That's my second question. Kung kanina nasagot nyo yung why, my second question is what do you really want? What do you really want? What do you want to happen? Anong gusto mo mangyari dito sa HOF? Anong gusto mo mangyari? What do I want? Sagutin mo. Ano bang gusto ko? What do I want? What do I Yumaman, coach. really? Oh, yumaman. Successful good life. My family. Successful businesswoman, coach. Yumaman, 'di ba? Kasi that's the siguro pinaka-honest. I admire the honesty. Thank you. Yun kasi talaga yung kailangan ng tao eh, 'di ba? Bukod sa yumaman, that's monetary, 'di ba? Hindi naman natin madadala sa itaas 'yan. But while you're living, 'di ba tama ba na lahat ng goal natin is abundance? Yes, coach. 'Di ba? Yung Yes, coach. yung makawala ka sa trabaho mo, 'di ba? Some of you pagod na sa trabaho. 'Di ba? 30 years ka na sa trabaho, laban ka pa rin. Ang dami mo mga dito, may mga sumisilip na diyan, dito sa ilalim. Yung mga lumalabas sa mukha, sa gilid, sa baba ng mata. But still you're grinding eh. Lumalaban ka pa eh. Alam mo yung pumapalag ka pa eh. For what? For 5 years, 10 years, 15 years, 20 years, 30 years in service on your work. Diba? Aminin na natin lahat ng gusto natin at the end of the road, you really want time and financial freedom. Yan ang bottom line ng lahat ng ginagawa mo sa buhay mo. To provide a good life to your daughter, to your son, to your parents, to yourself, to provide freedom. Yung gustong-gusto ko na coach makawala sa trabaho, nakakapagod. Uy, Diyos ko, laging OTY, laging sobra sa oras, laging overtime, underpaid. 'Di ba? So, may common denominator lahat ng ginagawa natin. But the thing is, kaya exceptional ang Spartans 8 kasi we make it a point na naiintindihan nyo talaga. Nakakailangan nyo talaga maintindihan na you have to take it seriously, guys. 'Di ba? Kasi bakit? I'm sure unang-una hindi ka papasok dito sa negosyo na to nang wala lang. Pumasok ka sa negosyo na to, na dala-dala yung hope, na dala-dala yung feeling, na dala-dala yung mindset na baka ito na yung sagot. O baka kung hindi man mo man kailangan personally, there is someone in particular that you would want to help. Gusto mong matulungan. Gusto mong maambunan, gusto mong ma-extendan ng tulong. Correct? 'Di ba? Kaya ko tinatanong, what do you want? Yes, coach, correct. What do you want? Tanong mo, ano bang gusto ko? Sige, tanongin mo sa sarili mo, ano bang gusto ko? Yumaman talaga. Financial stability, coach. Diba? What do you want? Kasi 3 months from now, it's Christmas already, guys. How many more Christmas o holiday occasions will you experience na it's the same, it's normal, sakto lang, same lang,
Diba? What will make your Christmas extraordinary? For those na hindi nagki-Christmas, what will make your holidays extraordinary? If you've been here, for example, OFW, we have a lot of OFWs here. Kung matagal ka na, alam mo, kanina may nabasa ako, diba, na gusto ko nang kumawala ako, gusto ko nang pumirme, gusto ko nang umuwi. If you're an OFW, how many more years will you spend there? Diba, na nakawala ka dun sa... Nakawala ka, diba? Alam mo yun, napabayaan mo yung oras, nabitawan mo, or na... Alam mo yun, napagpalit mo yung oras sa anak mo or sa family mo by being there sa ibang bansa, by working so hard. Kaya nga may House of Franchise kasi bakit? Ang goal nila, Boss Cho and ni Boss Carl, is to provide, mag-provide ng paraan o pagkakataon na makaalis ka dyan sa sitwasyon mo if you really want to get out of it through House of Franchise, through Spartans Elite. Nai-gets nyo? Kasi bakit? Kung naiintindihan mo o maiintindihan mo after this training kung bakit ka nandito, pupusta ako sa'yo. Hindi ka aabot na 1 taon na hindi mo kikitain yung 1 million dito. 1 million is basic in this industry. 1 million is barya. Grabe, coach, 1 million is barya. Napaka-konyo. 1 million is barya. Diba? Napakaliit po ng 1 million kumpara sa lahat ng pwede mong kitain dito. Diba? Some people, they don't have the chance to hear this. Hindi nila nare-realize to. Kasi bakit? In our everyday lives, no one will tell you how important your goals are. No one will tell you. Wala magsasabi sa'yo, tama? Normal ba sa trabaho na i-remind ka ng superior mo, uy, huwag mong kalimutan yung mga pangarap mo, ha? Huwag mong kalimutan mag-provide, ha? Huwag mong kalimutan na importante yung sarili mong mga goals. Pero dito parati ka nire-remind. Dito parati kang pinapaalalahanan. Dito parati kang ginaguide. Dito parati kang sinasabihan. Kasi bakit? May pagkakataon ka to be able to help others eh. Hindi lang ikaw. Nai-gets nyo? Lalo na kung pamilyado ka. Lalo na kung may anak ka. All the more that you should be more aggressive sa business na to. Kung nagpo-provide ka sa family mo, mas kailangan mong karirin to. 'Di ba? Yun ang importance ng goal setting. Kaya namin sinasabi na more than the computation, madali lang mag-compute, guys. Ang kailangan itama is your perspective towards this kind of business. Nagets nyo? 'Di ba? So for example, ako dati, nung dalaga ako, 'di ba? My ultimate goal nung pumasok ako dito, I want to provide para sa daddy ko. Gusto ko talaga makapag-provide kasi bakit? Nalugi yung negosyo namin eh. Grabe yung pain motivation ko noong time na yun. 'Di ba? Lagi nga natin sinasabi, 'di ba? O share ko lang sa mga bago, baka hindi niyo pa naririnig to, 'di ba? Normally we have 2 kinds of motivation. Okay? Yung una is internal motivation. Yung pangalawa is external. When you say internal motivation, ito yung mga pain motivation. Ito yung mga masakit. 'Di ba? Na nakakapagpa-motivate sa na yung tipong ang tagal ko na dito sa ibang bansa, coach, dito na ako inabutan, ang tanda ko na. Yung anak ko dalaga na, binata na, yung magulang ko ang tanda na. Coach, ang tagal ko na sa trabaho ko, 15 years na ako dito, 30 years na ako, baon pa rin ako sa utang. Punong-puno ako ng loan, 'di ba? Ang malupit hanggang ngayon, hanggang mag-retire ako, nagbabayad ako ng utang. Coach, ang tagal ko na wala pa akong savings. Coach, ang tagal ko na hindi pa ako nakakasakay ng eroplano. Coach, ang tagal ko na hanggang ngayon. Diba, nagre-rent pa rin kami, wala kaming sariling bahay. Gets nyo? Those are all internal motivations. External, baliw ka sa auto, baliw ka sa travel, baliw ka sa cheque. Diba? Baliw ka sa lifestyle, baliw ka sa mga bagay na nakikita mo sa paligid mo. Diba? Those are external motivations. The best part, combination of both. Hindi pwedeng puro pain motivation ka lang, mababaliw ka guys, 'di ba? Puro ka pain motivation. Maloloka ka niyan pag isip ka ng isip ng lahat ng hinanakit sa buhay mo. Kailangan you know how to have fun, you know how to balance, you know how to find kung saan ka babalanse. So kailangan pareho, meron kayo internal and external. 'Di ba? Ako medyo mas matimbang kasi yung internal motivation ko before dahil nga sa father ko, dahil sa dad ko. 'Di ba? Na imagine mo, nalugi siya sa negosyo, nawala lahat ng meron kami, nawala lahat ng ari-arian namin, nawala lahat, broken family kami, naghiwalay sila because of, because of money. Naghiwalay sila ng parents ko dahil nasira lahat ng pwedeng masira. So that is a pain motivation to me.
bilang panganay, bilang breadwinner, I wanted to make it a point na ibabangon ko yung daddy ko. Ibabawi ko ng laban yung tatay ko. Gets nyo? I wanted to prove na hindi porket nag-fail siya sa negosyo, mag-fail ako sa negosyo. I wanted him to see, 'di ba, na kahit yung perspective niya, kung ako nga alam niyo sabi niya nun before, hindi ko 'to makakalimutan, gigil na gigil ako dito, sabi niya, kung ako nga nag-fail kung ako nga nalugi paano ka pa? Alam mo, grabe yung gigil ko noon. As in, hindi ko alam saan nanggaling yung motivation na hindi. Alam mo, sabi ko, guys, simple lang. Sabi ko pa, mahal kita. I respect you. I love you. Pero hindi porket. At hindi ibig sabihin, nag-fail ka sa negosyo, mag-fail din ako. Hindi porket may mga sumali na sa networking na walang nangyari, wala rin mangyayari sa'yo, kalokohan yun. Hindi porket nakita mo lahat ng kamag-anakan mo na sumali dyan, walang nangyari, wala rin mangyayari sa'yo. Hindi tama yun. In fact, mas kailangan niyang patunayan mo na may mangyayari sa'yo. Kung lahat ng pamilya mo ngayon, lahat ng family members mo ngayon, asawa mo, jowa mo, diba? Sinasabi lahat sa'yo na walang mangyayari sa'yo dyan, sabihin mo sa kanila, hindi. Hindi. Panuurin mo ako, manood ka sa akin, may mangyayari sa akin. In fact, magiging successful ako. Binaon ko talaga sa isip at puso ko yung, kasi bakit? Grabe yung grabe yung, alam mo yon, yung desire ko nung dati na I really wanted to help. I wanted to help. Gusto kong makabangon yung tatay ko. Ngayon, may panganay siya na naka-Ferrari. Oo, Ferrari yan. Material na bagay yan. Pero sa tingin nyo, ano nararamdaman ng papa ko ngayon? Sarap? Masarap? Masaya po. Masaya? Yes, Happy. Yes, masaya. Coach. Happy Siguro and proud, no? contented. Proud din ako. Proud of you, Coach. I'm Siguro, proud. no? Siguro We're naman, proud. no? Diba? Siguro, sana. Sana proud. Proud diba? po. Diba? Kasi, one life to live Pinilit niyang, alam mo yun, pinilit kong i-digest yung isip ko nung dati na walang mangyayari sa akin pag nagnegosyo ko. Pero hindi Hindi ako naka-wire na ganun Hindi ako naka-mindset ng ganun kasi palaban ako Ayoko na isipin ng papa ko na walang mangyayari sa akin kasi panganay ako Gusto ko makita niya maging successful ako. Diba? And right now, if you're in a similar situation na may mga hindi pa naniniwala sa'yo, may mga nang-down sa'yo, may mga paulit-ulit na nagsasabi siya, tigilan mo na yan, kalokohan mo na yan. Anong oras na? Nasa Zoom ka pa rin. Anong oras na? Sa banding-banding ka pa rin. Anong oras na? Gawain ba ng matinong babae yan? Asawa ka pa. Diba? So, imagine nyo guys, those are the things that you will encounter. Those are the things that you will hear. Kaya nga importante na sa simula pa lang, naiintindihan nyo to. Kasi chances are, mararanasan nyo to. But you're blessed if you're supported by your family members. You're blessed if you're supported by your partners. Ipagpasalamat nyo yun. Pero kung hindi, pumalag kayo. Diba? Kasi bakit? At the end of the day, if you become successful, ang sarap kaya sa pakiramdam. Sabihin mo sa, ay sinasabi-sabi mo dyan. Sinasabi-sabi mo dyan, di ba? Kasi right now, yung fulfillment sa pakiramdam ko, di ba? Imagine mo years after we're successful. Siguro naman sulit, di ba? Yung binaon ko sa utak ko tsaka sa puso ko na nagsisimula. Di ba? Kaya right now, bilang bagong member, if you're a new member, i-identify mo. Find out. Alamin mo kung ano yung sayo. You have a different story. Ma'am Tere, kaya kami baliw na baliw kasi ganda ng story. Imagine mo, cancer survivor ka, tapos sasabihin mo ngayon na I found my purpose in life. Kaya ka binigyan ng... Grabe, di ba? Dami niya, Thank you, Coach. Grabe, di ba? Alam mo yung, I found my purpose in life. Naiintindihan niyo ba kung gaano kalalim yung linya na yon? Ang lalim no, nakakilabot. Yun ang narinig ko. Yung kasi bakit? Hindi biro na i-serve mo yung purpose mo sa buhay mo. Kung sanay ka na ikaw lang lagi, kung sanay ka na nagtatrabaho ka lang para sa sarili mo, ikaw lang. Pero siya, alam mo yun, na-figure out niya na thank you nung nagyayakapan sila ni Joanna nung Sabado, nung inikilabutan ako nun.
Kinikilabutan talaga ako kasi bakit? Joanna, Ma'am Tere is the teacher, former teacher of Joanna Marie Peralta. 14 years ago. Tapos ngayon para sabihin mo, you're humble enough to tell the people na natututo ka sa estudyante mo, na yung estudyante mo yung naging reason kung bakit ngayon may purpose ka sa buhay mo, kaya ka binuhay ni Lord, kaya inextendan yung buhay mo. Kasi now you found your purpose. Oo, educator ka, oo, teacher ka. Pero yung para magkaroon ka ng mas marami pa at mas malalim pa na dahilan, ibang usapan yun. Nakikita niyo ba yung batalyon sa likod ni Ma'am Tere? Ang dami nila. Ano pa yan? Hello po. Grabe. Diba? Imagine nyo. Ang dami nating educator sa team. Doon nga kami na-excite eh. Ang dami nating teachers, ang dami nating government employees, officials, corporate leaders, may mga principal pa tayo na nakikinig ngayong gabi. You know, the humility to just listen, it's priceless. Alam mo yun, yung pakikinig pa lang eh. Diba? And right now, kaya namin pinapalalim, kaya yung mga tao nagtataka, bakit unbeatable? Bakit yung Spartans ganito? Bakit ganyan kayo? Ba't ang iingay parati? Ba't very energetic? Kasi nga, yung mga members at leaders ng Spartans are wired differently. Iba ang built ng Spartans. Diba? Kaya pwede mo sabihin sa sarili mo ngayong gabi, iba ako. Diba? Iba ako, iba kami. Diba? At magiging iba ako sa paningin ng pamilya ko. Kasi, alam mo, sinumpa ko yun eh. Sabi ko, I will be the first multi-millionaire in my family. Lahat ng pamilya ko, in-expect ako maging doktor. Lahat ng family members ko, in-expect ako maging OFW. I paved my own way. Diba? Imagine mo ngayon, hindi pa naman ako matanda. Bumabata naman siguro ako sa paningin nyo. Yes, sa mga nakakilala sa akin. Yes, Coach. Coach. Kailangan mabata tayo, guys. Kailangan. Coach. Ang Ganda, goal, ganda. bumabata ka, gumaganda ka, gumagwapo ka. Diba? So, Agree, kami, Coach. tingin-tingin ka sa alamin. Tingin-tingin ka sa mirror. Tingnan mo kung my goodness. Diyos ko, diba? So, they gets nyo. I hope you're learning, guys, ha? Diba? Kasi this is more important than skills, eh. Kaya, di ba yung training natin, 85% is attitude? We always tell that 85% is attitude. 15% lang ang skills. Kasi skills is teachable. Skills, you can learn that. Skills, pwede mong matutunan yan. As long as willing ka, bukas puso mo, humble enough ka to listen and to really learn, you will learn. If you're willing to change, you will change. If you're willing to grow, you will grow. Maniwala ka sa akin. Pero yung 85%, yun ang medyo matagal iproseso. Kaya marami nagtataka, what's with network marketing? Bakit ang daming kumikita dyan ng milyon-milyon? Imagine nyo guys, pandemic. Pandemic. Sobrang daming tao nahihirapan ng pandemic, pero tayo kumikita tayong milyon. Oo, kasi tama yung produkto natin during the situation. Pero more than that, yung mga leaders involved, they have the right attitude. They have the right character. You're so blessed kasi bakit? Yung mga coaches nyo, yan yung mga katuwang namin na nagbibuild sa inyo eh. Yung mga coaches nyo na tinatsaga kayo, ang bait-bait mo pa naman. Sabihin mo nga, ang bait-bait ko pa naman. Masunurin pa naman ako. Sobrang lagi ako nakikinig. Sobrang hindi po ako pasaway, di ba? O imagine, kung ikaw yung tipo ng member, di ba, na napakabait mo, swerte ng coach mo sa'yo. Kung ang coach mo ay napakabait at full of patience, understanding, swerte mo sa coach mo. Yes, diba? Coach, Kaya nga after nito, pasalamatan niyo yung coaches nyo. Give, alam mo yon, the due respect and appreciation. Kasi guys, maniwala kayo sa akin, madali pag-usapan ng skills. Ang latag, ang presentation, ang sharing, ang closing, ang pagbebenta, madali matutunan yan. Sobrang dali. In fact, na kapag ginusto mo talaga, makakabenta ka. Pag ginusto mo magbenta ng barley, makakabenta ka ng barley. Pag ginusto mo magbenta ng siomai, makakabenta ka talaga ng siomai. Hindi mo kailangan ng proper knowledge for that. Word of mouth, chika-chika lang yan eh. Maniwala ka, napakadali niyan magawa.
But the hardest part on this business is how you will develop yourself as a businessman, as a businesswoman, as a leader. 'Di ba? And as someone na marunong makisama sa magiging mga tao mo, sa mga tao involved dito. Kasi people business nga eh. 'Di ba? So you have to learn paano i-handle yung sarili mo, starting with the most basic, which is yun nga, 'di ba? Yung goal setting, maging malinaw sa isip mo tsaka sa puso mo kung saan ka papunta. 'Di ba? Pangatlo, of course, kanina sabi ko, 'di ba? For who? 'Di ba? Bakit? Pangalawa, what do you want? Pangatlo, sabi ko nga, 'di ba? This is the best part. Pag na-identify mo na lahat 'yon, pangatlo, you have to have a proper plan. Plan. Dito na papasok yung planning, yung scheduling, 'di ba? O for example, sige, magsusulat ako ha. Okay. Para makita nyo, ganito kami mag-goal set. Ayan. Nakikita nyo guys, yung whiteboard? Yes, Yes, coach. Yes, coach. Okay. Yes, coach. Alright, sige. Good. Yes, coach. Pag sinabi natin, di ba, nasagot nyo na yun, napag-usapan nyo na yun ni coach mo, di ba, sabi ko nung una, for who? Or bakit? Yung number 1 na sinasagot sa negosyo natin, di ba? Why? Why are you here? For who? What are you doing? Pangalawa, of course, what do you want? What do I want? Ano bang gusto mo? Guys, kailangan masagot nyo to the soonest possible time. Kung kaya nyo mag-reflect tonight, much better. Pangatlo, dito na pumapasok yung proper planning. Direction. Ito yung mga pagkakataon kung saan you have the chance already to set schedules, diba? Yung compromise. Dito nyo na pag-uusapan ni coach mo lahat ng bagay na gusto mong ma-achieve. Diba? This is where you set your short-term and your long-term goals. Now, for example, tayo, nasa 90 days tayo, tama? Nasa 90-day fast track tayo. Today is day 32. So, meron ng isang buwan na lumipas, correct? Sa loob ng 3 buwan, malamang ina-identify mo dyan, alin? Short-term goals. Tama? Pag bago ka, ako suggestion ko, hanggat kaya niyong pag-usapan yung long-term, mas maganda. 1-year plan, 3 years plan, 5-year plan, at least you have a hint or an idea anong gusto mangyari ng leader mo, ay ng member mo. 'Di ba? Para ma-realize mo kung hanggang saan yung bato ng member mo. 'Di ba, like ko sinasabi sa training yan, tell me how far you can see, I'll tell you how far you can go. 'Di ba? So short term yan, 90 days na yan. Long term, pwede niyong pag-usapan, what does he or she want? 1 year, coach, gusto ko magkakotse. Gusto ko magkaroon ng down payment sa ganito. 1 year, coach, gusto ko ubus na lahat ng loans ko. Bayad na lahat ng loans ko. 'Di ba? 2 years, 3 years, coach, gusto ko mapauwi ko na yung kapatid ko na sa ibang bansa or yung asawa ko na nasa ibang bansa. 'Di ba, coach, 5 years from now, gusto ko fully paid na yung bahay ko. Gets nyo? Yun ang long term. Pag sinabi mong short term, for example, ngayon, October na pala. For example, October, November, December. Short term, 3 months. Pag sinabi mo October, November, December, that is short term. In a span of 1 month, ano yung mga bagay na gusto nyong ma-hit together? What are the things that you want to achieve in 3 months' time? October, coach, anong gusto mo? For example, October, ang gusto mo kumita ng 6 figures. Gusto ko, coach, 100,000. 100,000, 100,000, 100,000. Okay. So, sa loob ng 3 buwan, coach, gusto ko po ng 300,000 pesos. Okay, good. Tanong, next question, how do you hit it? Okay? Ako, suggestion ko, wag lang yung income. Share to your coach anything that you want to happen. As basic as, coach, mag-birthday ako. Coach, yung anak ko, mag-birthday. Coach, yung parents ko, gusto ko maregaluhan ng ganito. Coach, may special occasion ng ganito. Guys, it's not just about the money. It's about being able to fulfill and check. Ma-checkan mo yung mga liit-liit, small winning belts. We call that small winning belts or small winning goals. Yung mga pinakamaliliit na nagmamatter sa'yo. You want to provide for your kid, sa anak mo, gusto mo makapag-provide sa magulang mo, gusto mo makapagbigay. Diba, coach, gusto ko makapagbigay ng 5,000, 10,000 sa parents ko this month. O, go! O, sa 100,000 mo, alam mo na kagad. Alam na ni coach mo na 10,000 dyan,
pupunta sa parents mo. Pwedeng 10% law of reward. O, diba? Sa mga mahihilig. The law of reward. Pwede mo rin gawin to. When you say law of reward, yan. Okay, wait lang. 10% goes to you. O kung gusto mo 10% siya ka na-energize, for example, sinabi ko kayo ng internal and external motivation. Baliw ka sa mga shopping, sa mga treat, sa pagpapamper or whatsoever, gusto mo i-treat yung mga anak mo, pwede kang kumurot ulit ng 10%. 10% of 100,000 is 10,000, tama? So sa 10,000, pwede mo rin pwede mo rin i-gastos, pwede mo rin whatsoever, as long as nagkakaintindihan kayo ni coach. Okay? As long as you're hitting the priorities. Importante yan, may prioritization. Alamin mo, i-share mo sa kanya, if you have backlogs, ito pinakamalupit. If you have backlogs, if you have payables, if you have yung mga bayarin, expenses nyo, monthly expenses, share nyo lahat yan. Share. As much as possible, i-share nyo. Huwag kayong mahihiya sa coach nyo. I-share nyo kasi bakit? Dito niya mag-gauge kung ano yung way of life mo. Kung nandoon ka sa dito, medyo katamtaman ka, medyo hirap ka, medyo maluwag ka sa buhay mo. Kasi when you learn that from each other, pag natutunan niya ni coach sa'yo, mas maiintindihan ka niya paano ka i-push, paano ka niya i-encourage. Mas maiintindihan niya ano yung nagiging drive mo. Gets nyo? So sa 10,000, pwede sa parents mo, 10,000 sa'yo. Diba? Coach, kailangan ko magbayad ng ganito. Ito yung cost of living ko. Ako ginagawa ko to lalo sa direct ko as much as possible. Even yung cost of living. Yung cost of living, inaalam ko yan. Expenses as much as possible, lalo na kung maraming bayarin. Diyos ko po. Kung marami siyang monthly expenses, yung cost of living niya, maluho, diba? Magastos, mahilig kumain. Kung ang motivation ng direct mo, pagkain, sige. Meron siyang 5,000 pesos allowance. So, lahat ng yan, kasama yan ng goal setting. Okay? Yung situation niya, current situation. Para maset nyo ng tama yung expectations niya. Kamusta yung situation niya sa buhay niya? Kamusta yung estado niya, like sa, tawag dito sa, pag nasa ibang bansa siya, diba? Ano yung current situation niya or status? Current status. Complicated ba? Masaya ba? May problema ba sa jowa? May problema pa sa dalawang jowa? Charot, diba? Pang-apat, of course, kailangan nyo mag-meet. You have to compromise your schedules. Kailangan nyong mag-compromise. You have to tell your member, di ba, na ito yung commitment ko sa'yo, ito yung kaya ko ibigay sa'yo, busy rin ako, lalo na kung yung direct mo, ay yung sponsor mo, yung coach mo, bago lang din, nag-aaral lang din sa network. Ang malupit nun, pare-pareho kayong part-timers, pare-pareho kayong natatapos sa work ng alas 5, alas 7, so, gets nyo, kailangan nyo ma-compromise lahat yan, kailangan nyo mapag-usapan yan, kasi, dito kayo magkakaroon ng good understanding how you will work out the business. Kuha nyo? Guys, ang kukuha nyo, pwede kayo mag-unmute ha. Sige. Yes, Coach. Coach. Okay. Yes, Coach. Yes po. Ayan. Okay, Yes, tapos, ayan. So, sa loob ng isang buwan, makikita mo ngayon kung ano yung magiging flow nyo. Pag nakilala mo ng mas malalim si direct mo, you will understand how to motivate or how to encourage and how to guide him properly. Hindi kayo nagkakapaan dalawa. Karamihan na nagfi-fail sa business na to is because hindi nagkakaalaman ng mabuti. Lagi nagkakapaan, hindi nakakapagkaroon ng magandang communication. You have to practice this. Ikaw naman, bilang coach, bilang upline, you have to practice this. Good communication. Kailangan, guys, my goodness gracious, kailangan mong gumaling dito. You have to practice good communication. You have to be a good communicator. Kailangan mong matutunan paano makipag-usap, paano dalhin yung conversation, paano matutong makisama. Diba? At the same time, syempre, paano ka rin maiintindihan ng member mo? Okay? Pangalawa, bukod sa mga goals na yan, kailangan ito, my favorite word.
Patience! Grabe yung breakthrough ko dyan, guys, lately. Patience. Feeling ko, na-bless ako ni Lord ng mga 100 pounds pa of patience. Ayan, pasensya. Sabihin mo nga, pasensya. 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 Bibigyan ko kayo ng senaryo. Patient. Yes. Bakit kaya Patience. sarcastic yung iba, ha? Patience. Bigyan ko kayo ng example why. Most of the time, may mga cases na, for example, ayan, nakapag-goal set na, energized na si member. Pagkatapos, biglang mawawala. Pagkatapos, biglang magiging busy. Pagkatapos, biglang syempre, hindi natin maiwasan, may challenges. There are really times na, alam mo yun, mag-struggle kayo, magkakaroon kayo ng mga problems and everything, di ba? On your own personal life. So, my point is, kailangan mo ng pasensya. Kailangan mo ng mas malalim na pag-uunawa, patience and understanding. Kasi, when you learn these things, guys, not only will you become successful in this business, pero guys, the best part, madadala nyo yan sa totoong buhay. Magulat ka, nag-grow ka dito sa negosyo na to, lumalalim yung pasensya mo, lumalalim yung pag-uunawa mo. Magulat ka, nadadala mo na yan sa bahay. Kung dati lagi kang high blood sa bahay, lagi kang mainitin ng ulo, lagi kang bad trip pag galing sa trabaho, magulat sila pagdating mo sa bahay. Alam mo yun, ibang tao ka. Hindi mo na namamalaya na ang bait-bait ko na. Ang haba na ng pag-uunawa ko. Ang galing ko na makipag-communicate. Ang lalim na ng pag-uunawa ko sa mga tao. You know, people will notice that too. And that's the best part sa ginagawa natin na negosyo. Diba na hindi mo namamalaya na kasabay ng pagtago ng pera mo at kasabay dun sa pagdami ng pera mo, sa pagiging successful mo, you're also developing yourself into becoming a better person. Kaya maraming nagiging successful sa networking, sa network marketing. Kasi kapag nakahanap ka ng tamang kumpanya, nakahanap ka ng magandang sistema ng grupo, at best of all, nakahanap ka ng support system. Parang may naka-unmute, guys. Taga lang, mute lang natin. Ayan, okay, sige. Pag nakahanap ka ng magandang support system, as good as this, magugulat ka talaga dun sa mga pwedeng makuha mo. Not just the money, not just all the achievements, pero priceless sa'yo. Okay? So, kaya dinadaanan ko to lahat, guys, kasi kasama to sa goal setting, ha? Kailangan nagagawa mo to sa mga members mo. Diba? O, aside from 100,000, what else can you name? Diba? O, birthday celebration, name it, lahat ng goals, lagay niyan. Birthday celeb, diba? Treat sa family, sa December, o syempre, November, kailangan mo ng budget. Dapat hindi 100 yan, dapat mga 200,000 yan. O, 200,000. December, pwede mong gawing 300,000 kasi baka mamimili ka ng gifts. Mamimili ka ng mga regalo, mamimili ka, kung ayaw mo mamili ng regalo, magbigay ka ng mga mga alam mo na, diba? So all of these things, pwede mo isama yan sa goal set. Pwede ka rin ng down payment ng car. Para pagdating ng 90-day ender natin, car achiever ka pagdating ng December. Diba? So all of these things, you have to do it. Gets nyo? Para magkaroon na ngayon ng malinaw na direction yung member mo na, ito pala yun. Okay, sige, gets ko na. Para hindi ka magtataka, but all of a sudden, nawala yung member mo. All of a sudden, konting rejection lang, napanghinaan. All of a sudden, na-reject lang ng mga kaibigan, ayoko na, quit na. Meron na ba kayong ganung experience? May sumali, na-reject lang, nag-quit na. Hindi kinaya? Meron? O, di ba? Meron, no? Yung mga... Meron po. Meron, Yes, di ba? ma'am. Nagulat ka na lang. Nag-attend ng training ngayon, bukas wala na. Di ba? May mga ganun. Kasi bakit? Tandaan nyo, hindi lahat ng tao pare-parehong puso. Hindi lahat ng tao pare-parehong matibay. Hindi lahat ng tao pare-pareho ng pag-uunawa. So, ikaw bilang coach ngayon, if you have a member already, you are an upline already, di ba? Make sure you're able to do these things. Make sure na from time to time, nare-remind nyo sila. Kasi bakit? Pang-apat, para magawa mo lahat ng to, importante guys,
Ready na ba kayo sa pang-apat? Nakita niyo lahat yan, ha? Diba? Pang-apat, you have to make sure na more than anything, after all the planning, after all the goal setting and all, ito yung pinaka-importante na lagi kong hinihingi. I always ask for this. Not just commitment, but commitment to commitment. Ibig sabihin nun, guys, ang negosyo na to, two-way siya. Two-way. Ibig sabihin nun, hindi lang si coach dapat ang may commitment sa'yo. You also have to give the proper commitment to your coach, most especially to your business. You have to give it time. Definitely, kailangan mo talaga ng oras. Diba? You have to make this clear sa mga members nyo, sa mga magjo-join, na importante makapagbigay ka ng oras. Kasi bakit? Wala namang negosyo, diba, na lumago na hindi mo binigyan ng proper time, ng maraming oras, time. You have to give it effort. 100% effort. You have to give it sacrifices. Parte lahat yan para maging successful ka dito. Diba? Time, effort, of course, gagastusan mo yan. I-investan mo yan ng oras mo, ng efforts mo. Mapanghihinaan ka dyan, malulungkot ka, tatamaan ka ng rejection kasi part yan ng negosyo natin. Eventually, you will be disappointed kasi may mga times na, di ba, syempre, high expectations ka, high energy ka pag nagsisimula ka. There will be time that you will, encounter struggles. Kailangan lahat yun napapaintindi nyo sa goal setting. Kailangan pine-prepare nyo at kino-condition nyo. You have a good conditioning sa mind ng members nyo. Diba, na habang bago pa lang, maintindihan niya na mapapagod siya dito, minsan mapupuyat siya dito, minsan maluloka siya dito, minsan merong pasaway na member na nuknukan ng bait. Diba, na magte-test talaga ng pasensya niya hanggang sa dulo na walang hanggan. Amen. Tama o tama, guys? Tama. Tama, coach. Tama, coach. Tama, coach. Tama, coach. Tama. Tama, coach. Tama po, tama. Dito pa lang, sa simula, you have to make them understand that it will all be part of the what we call the process. May proseso para maging successful ka. Everybody needs to undergo a process, a learning process, wherein lahat ng ito, kailangan handa siya. Yung puyat, yung pagod, diba? And everything else, pati yung simpleng paglalabas ng mga liit-liit na tawag dito, may mga events, yung pagpunta-punta niya sa office, yung pagluwas-luwas niya sa office, yung mga liit-liit na gastos, pag may mga guests, that's all part of the proper mindset in goal setting. Ngayon, naintindihan mo na, kaya pala, kulang yung goal setting ko, diba? So, all of these things, you have to have a good understanding between the two of you. Okay? Dalawa kayo dapat may understanding. Now, pag na-settle nyo to, nagkaintindihan kayo, diba, na-compromise yung schedule nyo, nagawa nyo na lahat ng kailangan na pag-usapan nyo na, diba? That's the time na after, pwede mo na siyang payagan mag-undergo ng mga trainings. Yan. Pag nagte-training na, yan, dyan mo na siya, tawag dito, unti-unting papayagan mag-invite. Kaya nga ako, as much as possible, lalo na pag direct ko, hindi ko talaga pinapayagan mag-invite muna. Hindi muna pwede. Huwag kang makulit. Bawal muna. Sumama ka muna ng sumama. We call it caddying, di ba? Yung caddying system. Sama ka muna sa akin. Kailangan somehow, you get muna the feeling ma-embrace mo muna kahit papaano yung feeling na, ito pala, ganito pala siya, okay. After a few trainings, after gathering, after, alam mo yon yung mga few sessions, o yung mga sama-sama nyo, or sama-sama niya sa'yo, doon niya maiintindihan na ano yung nature ng business. From there, mas malalim, maniwala ka sa akin, mas malalim yung kapit niyan hanggang dulo. Mas malalim, mas malaki yung chance na makasama mo yan hanggang dulo. Diba? Kasi tama siya nag-grow. Nagsimula siya ng tama. Tama yung isip niya, tama yung puso niya, tama yung karga niya, tama yung lahat ng mindset at direction na nasa loob niya. Okay? Invest on this, guys. You have to be good in goal setting. Hindi porket bago ka, hindi mo kayang gawin to. Gawin mo to. Mag-practice ka ng maaga. Okay? If you're doing it right,
congratulations. Kung may kulang pa sa ginagawa mo, then, gawin mo to. Okay? Basically, goal setting, you have to learn to connect. Bukod sa commitment to commitment, syempre, ito ang pinaka-the best dyan. Matuto kang kumonect. Tama. Seryoso. Seryoso nga. Uy, sino yung naka-unmute? Okay, guys, learn to connect. Learn to deepen your relationships, diba? Build your relationships with your coaches, with your members. Make friends. Alam mo yun, matuto kang kumonek. Maging tao ka. Matuto kang maging tao sa ibang tao. Diba? Huwag kang matakot to let yourself be known. Huwag kang matakot na makilala ka ng mga members mo. Huwag kang mahiya. Diba? Huwag ka rin mahiya. Huwag ka rin mag-reserve na kilalanin sila. Kasi just recently kahapon, grabe. May isang babae na nag-message sa aming, siguro sa kalahati ng core. Hindi ko lang alam kung minessage niya lahat ng core. Dami daw niyang realizations. Grabe. Alam mo yung happy ako kasi etong babae na to, naka one-on-one ko to. Feeling ko kilala niya kung sino siya. I had a chance na maka one-on-one siya siguro few months ago no nasa Manila siya. Nasa probinsya na siya ngayon. Grabe. Alam mo yung na-excite ako para sa tao na to. Excited ako para sa babaeng to kasi I know this time she fully understands kung bakit gagalingan niya sa negosyo na to. Diba? Feeling ko paiyak na siya. Nakikita ko siya sa screen. Basta, tandaan mo, love ka namin, diba? So, lahat ng Spartans, kayo na may message ko pa sa apprentice, basta tandaan nyo, mahal namin kayo. Kasi, yun yung hugot namin passion namin to Kaya nga, sa totoo lang, kahit strangers yung mga nakikilala namin, iba kami magpalaki, iba tayong magpalaki ng Spartans Elite. Nagiging pamilya talaga. Diba? Nagsimula sa siomay, umabot sa siomay king. Diba? Sana naiintindihan nyo so far, na-enjoy nyo pinag-uusapan natin. Are you guys learning? Yes, Go! Coach. Go. Yes po, Coach. Let's go. Okay. Go, coach. Okay, sige. Good. So after this, ako, maganda siguro if you can have a chance as much as possible when you do goal setting, ako I highly encourage personal. Kung hindi talaga kaya, it's okay. Mag-Zoom kayo. Pero hanggat kaya mong ayain yung coach mo na makipag-goal set, ayain mo ng date kayo, lumabas kayo. Iba yung personal, iba yung offline na goal set. Maniwala kayo sa akin. Okay, so tapos na tayo dito. Alright, so okay na to. I'll stop stop ko muna aking screen. Alright, sige. Okay, so ang dami nakangiti. Feeling ko nalilinawan kayo sa mabuhay-buhay nyo ngayong gabi. Ay, nako, Scott Hamsley. Alright, so other than that, of course, another thing na gusto ko i-share sa inyo, syempre, pag meron ng goal setting, na-identify nyo na, alam na ni coach, alam mo na, diba? So the next thing you have to do, ayan ang pinaka-favorite naming lahat, the best and the next thing you have to do is to undergo intense monitoring. Pag sinabi ko na intense monitoring, it means that from the commitment to commitment, you have to start being aggressive to your coach. Not just the coach going, alam mo yon, hindi lang si coach ang dapat na aggressive sa'yo. Kailangan magsimula ka na maging aggressive. What do I mean? Simple lang. Alam mo na ngayon yung goals mo. So, ikaw bilang bagong member or bilang leader, you have to have the ownership. Kailangan magkaroon ka ng initiative and ownership na ikaw na magkusa. Ikaw na mangulit, ikaw na magsabi na, coach, hit natin to. Guide mo ko, tulungan mo ko. Diba? Ngayon, i-breakdown nyo na ngayon. Compute na ni coach mo sa'yo ngayon, paano, ilan yung kailangan mong packages and all yan. Diba? Magko-computan kayo yan. Para makahit ka ng 100,000, ano yung kailangan mong gawin? Ilan yung kailangan mong package? Diamond ba yan? Ruby ba yan? Whatsoever. Ngayon, lahat ng gagawin nyo, day in, day out, ito ang sikreto kay Joanna Marie Peralta. During the time na bagong sali si Jo, tsaka si Sian, hindi ko makakalimutan to.
They live by the name intense monitoring talaga. As in literal, anong ginawa namin? Araw-araw, grabe, ang lala. Araw-araw talaga yung update. Araw-araw, non-stop. Pagkalabas ni Joanna, nasa labas si Sian, hanggang sa umuwi si Sian. Actually, sila umuwi kasi pumupunta silang dalawa sa amin eh. Si Sian tsaka si Jo, ang pinakamalala sa lahat ng malala siguro, aside from all the core leaders na meron kami, pero sila talaga yung pinakamalala when it comes to aggressiveness. Grabe, naalala ko pa noon, si Joanna noong time na yon, pre-pandemic, bago to mag-pandemic ha, hindi ko talaga makakalimutan tong kwento na to. Galing siya ng Rizal, pupunta siya ng Quezon City, pupunta siya ng SM, pupunta siya ng Mandaluyong, babalik siya ng Rizal, pupunta siya ng Tandang Sora, iniikot niya lahat yung kababaeng tao, walang kaarte-arte sa katawan. Umaangkas, naglalakad sa initan, naglalakad sa overpass, kung ano-anong pinaggagawa. Sumusugod sa baha, kahit ano pa, name it. Ganon din si Sian. 'Di ba? Ganon din si Coach Odinyo, lahat ng mga coaches niyo, Diyos ko, walang kaarte-arte sa katawan. 'Di ba? Kasi bakit importante sa kanila na ma-hit yung target eh. You know, I remember pa nagkikita kami ni Joanna, wala nang boses yan, nakakilabot. 'Di ba? Wala na, hangin na lang yung lumalabas. Naalala ko noon, no, nag-goal set kami, hindi ko makalimutan to. First ever goal setting ni Joanna. First ever goal setting namin noon. 3 a.m. in the morning. Hindi na siya nakatiis, tinatak talaga ako sa loob ng hotel room. Coach, pwede ba ako magpa-goal set? Ongoing vision casting yun, guys, ha? Sa sobrang aggressive niya, inatak niya ako dun sa kwarto. Nag-goal set kami dun sa kama, 3 a.m. Hindi ko makakalimutan yun. Ang member pa lang niya ng time na yun was Erica. Erica Joy Rebaño yun, dating yaya. Sabi ko, grabe. Alam mo, tinatanong ko siya kung anong gusto niyang mangyari. Abi, kinikilabutan ako yung presensya pa lang ni Joanna. Nung kinikilabutan ako. Kasi bakit? Seryoso kasi talaga siya. Silang dalawa ni Si. Sabi niya, that time, ang biggest income pa lang nila, di ba galing sila sa ibang team? Ang biggest income nila na combined mag-partner is 100,000 maximum. Hanggang doon lang inaabot nila. Hindi talaga sila lumalagpas doon. Sabi ko, shit, seryoso sa sipag nyo? We found out na yung direction at yung goal setting, hindi nila alam. Yung proper guidance na kailangan nila, wala. So, nung nag-goal set kami, sabi ko, sige, ganito, willing ka bang mapagod? Willing ka bang sumagad? Willing ka bang umeffort ng besides kay Sian, e-effort ka? Alam mo, kinilabutan ako sa sagot ni Joanna. Sabi niya, Coach, matagal na kaming pagod, matagal na kaming puyat, matagal na kaming gutom, matagal na lahat. Gusto ko na magka-break kami ni Sian. Goal set kami noon, hindi ko alam kung paano, pero alam mo yun, nakakilabot doon yung belief level. Guys, ito yung pinaka-importante sa lahat ng gagawin nyo sa goal setting. You have to believe in yourself. Hindi si coach ang maniniwala sa'yo. Oo, kaya ko sabihin sa'yo na naniniwala ako sa'yo, pero kailangan ikaw mismo maniwala ka sa sarili mo. 100%. Kailangan bumaon yan sa kaluluwa mo. Na 100%. After the goal setting, you will hit that whatever it takes. Yun yung bumaon kay Joanna na coach, game. Alam mo, ginol set ko siya 300,000, no? Hindi namin alam kung paano, pero basta, tatamaan ko yan. Ang goal setting ko sa kanya, hindi ko makalimutan, is top 5 of 90-day program. 90-day program, top 5, tapos 300,000. Alam mo, grabe, day in, day out for 1 month, non-stop sila mag-update sa amin ni Sian. Non-stop, day in, day out, day in, day out, day in, day out. Every minute talaga. Naalala ko yung last week, nung huling linggo na yon. Yung huling-huling linggo na yon, sabi niya, Coach, grabe, naka-ano na naman daw sila ng 7 accounts. Wala kaming mga tulog doon na after mag-check out sa hotel, after ng goal set na yon, diretso sa trabaho nun. Hindi ko makakalimutan yung isang linggo na lang, nasa 200,000 mark na siya. Sabi niya, Coach, parang hindi ko tatamaan, parang hindi matatapos. Sabi ko, no. Tatamaan niya, maniwala ka sa akin. Alam mo, nagkita kami nun, hindi ko makalimutan nun, 10:30, 11 ng gabi. Sabi ko, sino? Sino ang pwede nakausapin ng 10 oras ng gabi? Puntahan nyo. Wala akong pakialam. Walang uuwi. Kasi sabi ko, gusto niya ng matinding coach. Oh, this is me being a coach. Hindi pwedeng hindi tamaan. That's me being a coach. Kamay na bakal eh. Sabi ko sa kanya, sige, you go out. Puntahan nyo kung sino man. May pinuntahan sila noon the following day. Na-shoot nila. Natapos niya isang buwan, bottom line, 300,000 pesos.
Natapos nga yung 90-day program na yun ng top 1 si Joanna. Top 1, youngest, fastest, biggest record holder ngayon. She is known for making top 1s under our team. Kaliwat kanan yung ginagawang top 1, top 1, top 1, top 1, top 1. Hindi yung nagpapaawat yan. Bakit? Kasi naka-mindset, naka-wire na top 1 eh. Pag ikaw naka-wire ka na top 1 ka, gagawa ka talaga ng maraming top 1. Pag yung coach na nag-guide sa'yo, naka-wire na ikaw top 1 ka talaga. Di ba? Nagigets nyo? Kaya kung ngayon medyo naglalagablab yung dibdib mo dyan, medyo hindi ka mapakali, hindi mo maintindihan, parang iikot na yung puwet mo. Di ba? From tonight, you learn the word intensity. I-embrace mo yung salitang intensity. That's why it's called intense monitoring. Diba? Kasi you put your heart to it, you set your mind to it, you set your soul to it. Day in, day out. Without a coach, without your coach telling you or not, ikaw mismo dapat may kusa ka. Hindi naman ako yung gumawa kay Joe. Siya yung gumawa sa sarili niya. Naging guide lang ako as a mentor, kami ni Abjay. Pero siya talagang gumawa sa sarili niya. Silang dalawa ni Siya kasi ginusto nila eh. Kailangan mas gustuhin nyo maging successful more than kami na gusto namin maging successful ka. That's the secret of being successful in this business. You have to want it more than we want it for you. Kailangan mong gustuhin, mas gustuhin kaysa sa gusto namin para sa'yo. Gusto mong makaalis sa kahirapan, umalis ka. Gusto mong umuwi ng Pilipinas for good, umuwi ka. Gusto mo na makasama yung magulang mo, yung anak mo, di dapat makasama mo. Ang tanong, kailan? Laki mo, sulat mo siya sa notebook kung malaking-malaki, kailan ako yayaman? Kanina sumisigaw si Rowena, gusto mong yumaman, kailan? Pag retired ka na? Kailan? Pag hindi ka na makalakad? Kailan? Pag wala ka ng energy? Kailan? Pag matanda na ka? Kailan? Diba? When? Ngayon na, coach. Ngayon na. Diba? Dapat Hindi ka ngayon na. makalas pag di gumikanin mo. Kasi if not now, kailan? Coach, siya may nagkuhanin mo. Tama. Hindi mo. Diba? Intensity tawag dito. Kaya nga sila Boss Joe ngayon, ang rally nila ngayon is relentless eh. Relentless. Diba? Kailangan ikaw yung tipo ng tao na hindi ka maaawat ngayon. Hindi ka pwedeng paawat. Hindi ka pwedeng maawat. For example, si Hamsley. Sample ka lang si Hamsley. Si Hamster. Ito, favorite ko to eh. Very consistent. Alam mo, quiet, silent killer, pero lagi mo makikita sa top. Tama, Hamsley? Ma'am. Thank you, ma'am, Diba? sa pag-appreciate, ma'am. Napakasipag kasi that's the point of all this eh. Diba? Jael also, grabe. Pag sinabi mong number 1 commenter, diba? Number 1 taga-hype, number 1 cheater, Jael is always there. Diba? Anong point ko? If you want to be an inspiration, kung gusto mong kung nai-inspire ka sa ibang tao ngayon, first become an inspiration to yourself. Maniwala ka muna sa sarili mo kasi walang ibang maniniwala eh, promise. If that is your challenge ever since na mahihain ako, coach, mahina loob ko, medyo mahina dibdib ko, pues simulan mo nang maging matibay. Simulan mo nang maging malakas na hindi ka kailangan parating sinasabihan ng coach mo. Tama, Diba? Kailangan ikaw mismo starting tonight, diba? Open up to a new you. Buksan mo yung bagong ikaw. Kumuha ka ng bagong ikaw. Focus on building a new you. October, November, December, gumawa ka ng bagong ikaw. Diba? Magkapal mooks na talaga. Sino yun? Nakita ko lang, diba? Guys, simulan mo na. Kasi no one will do it for you at the end of the day. You will only do that for yourself. Kaya ako sinasabi na importante itong mga bagay na to. Kasi at the end of the day, we can be a coach, we can be a mentor, pero your success is depending on all your efforts. Sa inyo rin manggagaling lahat yan. Diba? Pwedeng pagkatapos nito, ma-energize ka, ganado ka ba? Excited ka bang humataw pagkatapos nito? Excited, no? Yes, Coach. Yes, coach. Let's go. Nakakagilid, diba? Popo, Coach. Guys,
lagi nila sinasabi sa klase ng industriya natin, the beginning is always the hardest. Mahirap talaga. Bubuin mo yung unang milyon mo eh. 'Di ba? Imagine mo, hinahataw mo 90 days, tapos ginugol mo mag-1 milyon. 1 million, 1 million, 1 million. Buti nga kung 1 million lang yung kaya mong gawin. 'Di ba? Hindi man tayo parating laging magkasama. Always remember this. Andito lang kami. 'Di ba? We're always here to guide you guys. We're always here from time to time. Kaya nga pag may mga events, as much as possible, effortan mong pumunta. Pag pinatawag kayo ng coach nyo, punta kayo. Kung nasan yung coach mo, buntutan mo. Ikaw nang bumuntot. 'Di ba? Coach, pwede ba ako sumama? Sama. Pag may session, tanong ka kung pwedeng sumama. Kung pwede, isasama ka naman eh. 'Di ba? Kasi ngayon ganado ka, kinikilig ka, na-excite ka, nararamdaman ko yung energy nyo eh. 'Di ba? Parang binomba yung puso mo na hindi mo maintindihan. Parang, let's do this, coach. 'Di ba? Pero at the end of the day, sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Ang pinakalamang at pinakamananalo sa negosyo na to are the people na kaya nilang i-handle no matter what comes. Ganado kayo ngayon kasi nasa training, nasa Zoom tayo. The next coming days, mapapagod kayo niyan for sure. You will get tired, you will have a lot of personal challenges, encounters, and work sa mga ginagawa niyo. At the end of the day, lamang ang tao na kayang i-handle to at kayang i-prioritize at kayang i-remind yung sarili na, ay, sabi nga pala ni coach. Kasi at the end of the day, we all want what's best for our families, period. Wala nang ibang questions dun. Ang tanong, sino yung unang makaka-realize nun? Diba? Sabi ko nga lagi, 3 A's. Awareness, application, and action. Ano kaya? Prinsipyo ko sa buhay yan. You're aware. Alam mo na kung ano nangyari. You have to apply what you need to do. And you have to act on it. Okay? So ngayon, ang matindi doon, 2 months na lang, guys. 2 buwan na lang. Ang tanong, sino kaya next na magta-top 1, magta-top 30? Kung ikaw naniniwala ka, sige nga, chat mo nga dyan. O, kung hindi mo mati, sige, pwede ka mag-unmute. 'Di ba? Kung ikaw ang susunod, naniniwala ka, you're the next top 1, you're the next top 30, you're the next flag bearer of your team, pwede mo isigaw dyan, tulad ni Rowena na lagi nag-a-unmute. Ako. Yes! Okay, go ahead. Yes, ako! Ako, Iba ang ano, Ako iba po. ang pag-team, 'di ba? Meron ako kanina, Coach. ikaw usap ako kanina, sabi ko, I always remind people, ito tandaan nyo to parati guys, there's power in words. Always be careful sa lumalabas sa bibig mo. You always have to be conscious sa lumalabas sa bibig mo. Bakit? There is power in words. Kahit anong kanigahan yan, kahit isang negative word, kahit isang alanganin na word, kahit isang doubtful na word, as long as there is an inch of doubt sa lalabas sa bibig mo, hindi magmamaterialize yan. Maniwala ka sa akin. Hindi magmamanifest. But if you keep on believing, if you keep on saying positive words, diba, na instead na we hope, or I hope, coach, or sana all, yung sana all na yan, gigil ako dyan. sana all, puro sana all. Diba? Alam mo yun, instead of saying sana, or I hope, or tingnan natin, sana, ganun, alam mo, masanay kang dinedeclare. The power of declaration and manifestation, i-claim mo. Diba? Yes, coach, magta-top earner ako. Yes, coach, abangan mo ko. Yes, coach, mangyayari yan. Yes, coach, mag-1 million ako. Yes, coach, abangan mo ko. Ako yung next na a-awardan. Yes, coach, lalabas kotse ko. Yes, coach, magkakaresulta ako. Yes, coach. Diba? Mangyayari lahat yan. Gets nyo? There is always power in words. Diba? Kaya mag-ingat kayo sa mga sinasabi nyo, sa mga iniisip nyo. Kasi nagmamaterialize yan, naririnig ng Diyos yan, naririnig ng universe yan. Okay? So from now on, again, awareness. Diba? Awareness, action, awareness, acceptance, and then action. Okay? Grabe, no? An application. Okay? Sige. So, aside from that, of course, another topic I have, ito pinaka-importante. Siyempre, sa lahat ng sinabi ko kanina,
Baliwala lahat ng yon, so sa business side naman, hindi naka-prepare. Okay? After you being prepared mentally, emotionally, 'di ba? Spiritually, lahat na. Pag ikaw ay naka-prepare doon, ang pinaka-last na i-prepare mo is your business. How do you prepare your business? Unang-una, kung ikaw ready ka nang humataw, tama? Ready na ba kayong humataw after neto? Yes, Game na? Yes, coach. Yes, coach. Yes. Sarap humataw, no? Coach. Malinaw Yes, sa coach. isip mo eh. Klaro eh. Sabi ni Sir Tante, klaro sa utak ko ngayon, coach. Klaro. Ay, Diba? coach ko. Malinaw sa puso ko ngayon, coach, kung anong kailangan ko gawin. Now, the next most important thing to do is to prepare naman your business towards sa kung ano yung kailangan mong magawa sa mga susunod na buwan, sa susunod na linggo. Paano? If you're aiming for 100,000 for example, guys, ito yon, ito pinakamatindi dyan. Aside from all those things, importante na maayos yung power of structure nyo. The power of structuring. Kung marami sa inyo naka-platinum, kung aware na kayo, familiar kayo sa mga yan, di ba? Importante yung power of positioning and structuring. Without this naman, mababaliwala yung mga efforts nyo. Paano mababaliwala, coach? For example, you're aiming, gigil ka, kargado ka, di ba? Gusto mong humataw ngayon, grabe yung energy level mo, gusto mong kausapin yung kapitbahay mong tulog. Gusto mong katukin yung nanay mo dyan, di ba? Lumabas ka ba? Mag-usap tayo. Gusto mong latagan yung kapatid mo, gusto mong guluhin lahat ng tao dyan. Di ba? At the end of the day, okay yan. Mataas ang energy mo. Mataas ang kumpiyansa mo ngayon, ang belief level mo. Ang tanong dyan, pag ikaw nag-present, pag ikaw nag-offer ng business, pag ikaw tinanong, lagot ka. Sige. O, di ba? Napapayin mo, energized ka. Di ba? Nagpaliw sa'yo yung kapag-anak mo dyan sa bahay. Yung asawa mo bago matulog, ginulo mo. Sabi mo, mahal, umupo ka nga dyan, pag-usap tayo. Nauna, huwag kang matutulog. Pag-usap tayo, huwag mo kong tutulugan, di ba? O ngayon, present ka. Ang malupit, tinanong ka ng kaibigan mo, ng kapamilya mo, di ba? O sige, okay ako dyan. O di, goods na. Ikaw, ilan ba pinasok mo dyan? Pag ikaw tinanong, paktay ka diha. Diba? Lagot ka ngayon. Kasi pag ikaw tinanong at na-realize mo na, ay Diyos ko, patay ka. Na-realize mo ngayon na, nako, ikaw ay hindi naka-prepare for that. Di ba? May mga maaangas dito. Diamond. May mga naka-diamond, may naka-emerald, may naka-ruby. Diba? Again, not all people, understandable guys. Hindi lahat ng tao capable sa simula. Siyempre, we understand that. Yung iba nagsisimula sa platinum, yung iba na kahit papano may kakayahan, 'di ba? Nakakapag-emerald, nakakapag-ruby, nakakapag-diamond. 'Di ba? But the thing is this, kailangan niyo maintindihan na it's all about speed, okay? Mag-share content ulit ako, wait lang. You have to understand na Yan. You have to understand na in this business, kapag na-clear out na lahat yun, expectations, schedules, goal setting, and all, another pinaka-importanting bagay sa negosyo natin is the power of structure. Okay? Sinuturo ko na sa inyo lahat ng secrets, lahat ng basics. So when you talk about power of structuring, or the power of positioning na, sige. Ito yung isang bagay na hindi na ma-maximize naman ng mga tao. Hindi nila naiintindihan yung importance until later on. Kapag medyo tumagal na, tapos medyo may katagalan na na-realize nila na sana pala nung simula na ayos na. Kasi, again, not all people, hindi lahat ng mamimit mo kaya. Tama? But the challenge is this. Meron tayong sinusunod na tinatawag natin na system. Ano ibig sabihin niya? So, you save time, effort, the long run, ang goal mo dyan is mag-leverage ka or ma-maximize mo. When you talk about leverage, sa mga bago, di ba, is masulit mo yung ibibigay mong oras, panahon, di ba, at lahat-lahat na ng effort na ilalagay mo dito. Kasi bakit? Here's the truth behind this.
regardless kung naka-platinum ka or naka-diamond ka, unang-una, pareho lang yung oras na ibibigay mo, correct? Pareho lang yung effort na ibibigay mo at pareho lang magpupuyat ka. So kahit naka 1 account ka or naka 31 accounts ka, saan ka mas lugi? Pag binilang mo yung oras na binibigay mo. O sige, ganito na lang. Saan ka mas lamang? Sorry. Saan ka mas lamang? Doon sa naka-platinum ka or naka-diamond ka? When you're giving the same amount of time, effort, and everything. Naka-diamond. Correct. Diamond po. Okay. Diamond. Diamond talaga, coach. Diamond Okay. coach. Diamond. Good. Now, klaro tayo doon. Nagkakaintindihan tayo doon. Ngayon, pangalawang tanong is, Coach, wala po kaming pang diamond. Yung ibang mga tao, hindi talaga kaya. Diba? Yung iba, gusto pero hindi talaga pakaya doon sa timeline nila. Some, they're able to produce hanggang sapphire, hanggang emerald. Diba? O sige, susulat ko para sa mga bago ha. Platinum, sapphire, emerald, ruby, and diamond. This is 1 account, this is 3 accounts, this is 7, 15, and 31. Kami lahat ng buong core and all the rest of your coaches naka-diamond. Ang end goal mo parati, tandaan mo sa negosyo na to is diamond. Bakit? We're aiming for long term. Pag sinabi mong long term, ang pinag-uusapan natin dito is negosyo na panghabang buhay. Tama? Ano bang mas gusto mo sa negosyo na to? 1 year or forever? Pang isang taon lang. Forever! Diba? Forever! Coach. Forever. Also franchise. May forever. Diba? So, Forever. the goal is long term. Ngayon, kung long term yan, guys, sa una pa lang, sa simula pa lang, kailangan tama yung positioning ng accounts mo. Okay, seryosohin nyo to ha. Kailangan tama yung positioning ng accounts nyo. Kailangan mag-guide kayo ng tama ng coaches nyo. Kasi in the long run, ito mangyayari dyan. Pagkatagalan ka na, di ba? Let's say ito, naka 1 account ka lang. Bibilog ko na lang para mabilis ha. O, let's say naka 1 account ka lang. Tama? In the long run, for example, nag-start ka na, tapos ka na mag-goal set, nakapag-usap na kayo, nagsimula kang mag-invite. Tama? Ngayon, ang na-invite mo, grabe. Magkakaroon ka kaya ng chance na ang mai-invite mo parang isang Coach Jason De La Cruz? Paano kung yun yung una mong madirect? Parang UpJ. Grabe, no? Gusto mo magkaroon ng direct na parang JDC? Yes, Yes, coach. coach. Grabe, no? Yes, coach. Paano kung kunwari, Yes, ang coach. nakuha mo, kasing lupit, kaugali, ka-personality, leader material, JDC. Ang malupit, yung susunod na in-invite mo, Diyos ko, Ginoo, ang next na in-invite mo, kasing lakas ni Coach Yuki or Das. Kasing tikas, kasing angas, kasing lupit, isang Yuki or Das ang nakuha mo. Ano kung yan yung unang dalawang na-invite mo? Leader material. Solid? Solid po. Solid. Coach. Solid. At tingin mo, pag humataw yan, pag humataw yan, pag pinalingan yan, grabe yung income mo? Solid yung income mo? Yes. Yes, coach. Yes, Solid, coach. Definitely, solid talaga. Kasi bakit? Nakapwesto ka ng tama eh. Diba? Makuha ka ba naman ng Coach Jason at Coach Yuki? Tama eh. Grabe talaga yan. Ngayon, eto yun. Huwag ka masyadong matuwa. Ask me why. Why? Coach. Bye, coach. Kasi, sadly, Why, coach? Bye, coach. sadly, nakaisang account ka lang. Yes po. Tama Yes, talaga eh. Tama talaga. Tama, masakit yan. You know why? Magkano pwede kitain maximum? O sige, medyo magte-technical ako ng konti ah. How much can you earn in 1 month sa isang account? O sige, sa mga ano dito, sa mga walking calculators, labas. 450. 450. 450,000. Tama? So, kahit na malakas ka, kahit na masipag ka, kahit na magaling ka, kahit na malakas ka mag-invite, kahit na masipag ka, as long as tandaan mo to, isusumpa mo to. As long as naka 1 account ka lang, hanggang 450k ka lang. Kahit anong dami ng points, kahit gaano kalaki ang iakyat sa'yo ni Coach JDC or kung sino man ma-invite mo, kahit gaano karami yan, long-term wise, 450k lang kasi naka 1 account ka lang. Hindi ka naman pwedeng gumawa ng spider web dyan, magbukas ka ng sarili mo dyan.
Gumawa ka na sanga-sanga mo sariling structure, hindi pwede yan. Hindi ka naman pwede magmarunong, di ba? Para gumawa ng sarili mong structure. Naintindihan nyo? Okay, so yan yung downside kapag naka one account ka lang. Now, let's go to Sapphire. Paano kung nakatatlo ka? Nakatatlong account ka. Dumating ngayon, nag-invite ka. Ang unang in-invite mo, ang pumasok, Coach Sian Cuevas. Patay ka ngayon, di ba? Sian Cuevas. Gusto niyo magkaroon ng Sian Cuevas sa baba? Yes, Coach. Yes, Coach. Yes. Pero, okay na, masipag pa sa baba, di ba? Paano sa baba? Sa kabila, nakakuha ka ng Coach Odi Villapuerte. Coach Odi. Yes, Sobrang Coach. Yes. Diba? O, paano kung left and right mo, nagkaroon ka ng leader material din, Sian and Odi, pwede na? Yes po. Diba? Ang mulupit nun, ang point nun, paano kung ito, inubos yung market niya? Diba? Ito, grabe. Ang lakas mag-gym, ang lakas maghatak ng mga tao. Diyos ko Lord, diba? O, imagine kung lahat ng yan, nakuha ni Sian Cuevas. Magkano ang maximum potential income mo na pwede mong kitain every month? Since nakatatlong accounts ka, hanggang magkano? Bilang? 450? 1.3. 450. So magkano in 1.3. total? 1.3 1.3 million pesos. Again, guys, same effort, same time, same pag-e-exert ng puyat and everything, you get 1.3. Pwede na? Pwede, Pwede na, di ba? Kaya lang, ito yun, guys. Paano kung eventually, etong mga to, mag-diamond? Si Coach Sian, si Odi, diamond. Ang malupit, paano kung ganito? Paano kung lahat na makuha nila, diamond? Tapos ikaw, naka-sapphire ka lang. Ano sa tingin mo pakiramdam mo nun? Masyakit. Masakit. Kasi bakit? Imagine nyo, pag umulan ng diamond sa ilalim mo, tas hindi mo na itama ng maaga yung structure mo, chances are nasa ilalim na lahat ng accounts mo. Kung hahabol ka man mag-diamond, ito matindi. Paano kung naka-emerald ka? Ito, ilang 450 yan? Oh, mga mathematicians, compute. 450 times 7. Magkano, mga kapatid, sa pananampalataya? How much? Wala na, syntax error na. Ano, guys? 3.1. 3.1. That's Sa chat 3.1 million. That's 3.1 3.1. million pesos. Pag naka-emerald ka, paano pag naka-ruby ka? Diyos ko Lord, kinakaya nyo pa ba? O, ruby. 15 accounts, perfect. Naglagay ka, ruby. Diyos ko Lord, same time, same effort, same energy, same lahat. Magkano? 450 times 15. Magkano na? 6.7, Coach. 6.7 million pesos na, guys. Diyos ko Lord, kaya nyo pa? Amat ang pinag-uusapan natin dito. Yan ang potential income. Ito malala. Paano kung naka-diamond ka? O, patay. Diamond. 13. Compute. 13.9. Magkano? 13M. 13. 13.9, Coach. 13.9 million. My God, 13.9 M, guys. Same effort, same puyat, same energy. 450,000 versus 13.9 million monthly income potential every month times 1 year. 13.9 times 12. Hihilo na ako. Oh, compute. 13.9 million times 12 months. Sige. Ala, compute kayo dyan. How much? 167, Coach. Magkano? 167 million. Wow. 167 million per year. Kung 10 years ka na sa HOF, computein mo. Kung hindi ka magkukwit, hindi ka magpapadala sa mga kanegahan, kung hindi ka, Coach, ayoko na, magkukwit na ako. Oh, in 10 years, how much is that? 1.6 billion. 1 billion. 1.6 million. 1.6. billion, guys. My God, in 10 years time.
Pwede kayo talaga. mag-unmute. Pwede kayo mag-react. Kaya? Nakakahinga pa kayo? Can you breathe? Grabe. Coach. Grabe yan. Kaloka, coach. Solid, no? Yung sinasabi ko. Diba? Kaya ang sinasabi ko, you have to understand kung anong pinasok nyo. Baka ang nakikita nyo lang, yung siomai, yung siopa, walang masama dun. Guys, yes, you are earning big sa retail, but don't forget that the big money, the real bucks is in network building. Kaya, pag sinabing mag-diamond ka ng coach mo, mag-diamond ka. Kasi ito nag-aantay sa'yo 1.6 billion in 10 years. Diyos ko, hindi lang yun, hindi lang ikaw. Ang pinag-uusapan natin dito is yung kung ilan yung pwede mong matulungan na kumita rin ng 1.6 billion sa baba mo. Paano kung family members mo, lahat naka-diamond? O sige, lahat kayo, family members nyo, 5 kayong magkakapatid, lahat kayo nag-diamond. Lahat kayo kikita ng 1.6 billion, 5 kayo. O, ano yung tsura nyo magkakapatid? Agawang kayo ng ano yan, Noche Buena. Payabangan kayo yan. Ay nako, sis, huwag kayo magbayad. Ako na. Sis, no na. Ako na. Nabayaran ko na yung 1-year electricity natin sa bahay. Nabayaran ko na. Sis, 1 year lang. Ako 10 years. Binayaran ko na sa Meralco. Solved na. Wala nang problema. Ganon. Grabe. Diba? Gawa sa bayad ng bills. Hindi nagtutulakan kayo sa bahay parati. Hindi kayo nagpapasahan parati. Pag nandyan na yung bill sa restaurant, pasahan kayo. Diba? Uwihi kayo parati. Diba? Naintindihan nyo, guys? Klaro to? Yes, coach. Coach. Yes, coach. Yes, coach. Yan, di ba? Kasi bakit? Same logic. Bakit yung mga negosyante mayayaman? What are the secrets behind all the successful businessmen in the world? Di ba? Kasi bakit? Instead na isa, di ba? Instead na isa, imagine mo, prangkisa, we're talking about franchise. We're talking about all the franchises. Ano yung mga malalakas na franchise? Mga negosyo sa labas. Sige, name. Name one. McDonald's. McDo, Jollibee, ano pa? SM, coach, SM. SM, ano pa? 7-Eleven, BDO. Robinson's, coach. Diba? Imagine mo, yan na lang lahat to. Lahat. Sa isang hilera, sa isang avenue, sa isang area, ilang McDo makikita mo dyan? Ilang McDo, sa isang area, ilang SM, Diyos ko, ilang BDO, ilang SNDC, ilang 7-Eleven sa isang area ang makikita mo. Gets nyo? Ilang 7-Eleven, ilang SM, ilang BDO, sa Ortigas Ave lang, Diyos ko, ilan yung BDO sa isang hilera niyan. Diba? Anong point yan? Same logic. Parehong logic na ginagamit sa kung anong ginagamit natin dito. We call it leverage. Etong leverage na to, guys, ito ang sekreto ng lahat ng successful na negosyante. You're multiplying your effort, your time, diba? Sa pang-araw-araw na ginagawa mo, sa mga bagay, ito sa mga branches, sa mga sanga. Diba? You're multiplying. Leverage simply means simple lang, diba? Instead of having 100% of your own effort, kaysa ikaw lang mag-isa, you'd rather have 1% of 100 people's effort para pumasok ngayon yung tulungan, para pumasok ngayon yung, alam mo yun, yung shared efforts when it comes to this. Kaya ngayon, pag sinabing multiple accounts, isipin mo, marami kang 7-Eleven, marami kang McDo, marami kang SM. That is the same logic behind all the successful, diba, na mga businessmen around the world. They use leverage. Claro? Tingnan niyo, guys. Yes, coach. Yes, Yes, coach. coach. Yes. Pero coach. Muntik ko naman end yung meeting natin. Stop share pala. Ayan. Clear? Is that clear? Naintindihan nyo? Yes, coach. Coach. Yes, coach. Coach, yes po. Coach, thank you po. Okay. Yun yung sinasabi ko kung bakit kailangan nyo aggressive when it comes to making plans and making ways. Diba? Kasi tinuro na namin yan before eh. Yung mga magagaling mag-retail, pwede kayo magpaikot ng packages. You buy one package, puno ng barley, paikot mo, you add package. Diba? Kasi bakit ang importante dito, guys, tandaan nyo yung speed, yung bilis. Mabilis ka. Mabilis kang kumilos, mabilis kang dumiskarte, mabilis kang mag-isip, mabilis kang mag-desisyon, mabilis kang umaksyon. In this business, hindi siya pagalingan, pabilisan siya.
Doesn't matter kung magaling ka, bonus kung magaling ka, bonus kung master teacher ka. We appreciate that, di ba? Pero at the end of the day, it's not it's not just about the intelligence. Diskarte pa rin ang panalo. Ang taong mas madiskarte ay mas wagi at mas lamang kumpara sa taong matalino. Kasi at the end of the day, survival to eh. It's how good you will be. Kung gaano kalupit yung kalalabasan mo as a network leader, as a network builder in life. Diba? Kaya kung madiskarte ka, gamitin mo yan to your advantage. Magpaikot ka ng products, mag-add ka ng package, mag-add ka ng package. Kasi you'll never know kailan ka makakuha ng Coach Jason sa baba. You'll never know kung kailan ka makakakuha ng Coach Mel, Coach Fer. Diba? Hindi mo alam kung kailan ka makakadali ng agila eh. Diba? Ang tanong, gusto mo magkaroon ng agila sa baba mo? Do you want to have, diba, people, Coach, Dayan, diba, yung mga top earners sa HOF, kung gusto mo magkaroon ng mga ganun tao, kung gusto mo magkaroon ng tamang tao ng agila sa baba mo, alam niyo yung sikreto? Gusto niyo magkaroon ng mga eagles under you? Yes, Coach. Ano po? Yes, Coach. Gusto, Coach. Coach. Yes, Coach. Gusto, Coach. Secret. Yes, Coach. Diba? Ang sikretong advice, ikaw muna maging agila ka. Tama talaga eh. Tama. Gusto mo magkaroon ng masipag na member sa baba mo? Gusto mong makakuha ng mga, mga mababait na mga nasa baba mo? Maging mabait at masipag ka rin muna. Ikaw muna, you be a good example to your people and eventually magulat ka, may malaki ka ng imperyo sa baba mo. Tandaan mo, kapag meron ka nakukuha sa baba mo, it means you're doing something good. Kapag dumadami kayo, it means you're doing something right. 'Di ba? Kapag hindi ka dumadami, 'di ba? Wala kang maraming minions sa baba, kapag hindi ka dumadami, then clearly something is, you have to, change something or figure out kung ano yung kailangan mo i-improve. Ask the right questions so that you get the right answers. Huwag kang magtanong ng puro maling tanong. Mamaya, tinatanong mo parati, para sa akin ba to, Lord? Bakit walang nangyayari? Tama ba to na pumasok ko dito? Tigil-tigilan mo mag-isip ng mga kanigahan. Instead, tanungin mo, Lord, ano kaya yung pwede kong magawa para makatulong sa ibang tao? Lord, ano pa kaya yung pwede kong mabago? Diba? Ano kaya yung mga bagay na pwede kong gawin, matutunan ng mabilis para maging productive ako, magka-resulta ako ng mabilis sa negosyo at makatulong ako sa ibang tao. Alright? Okay ba yun? Yes, Coach. Okay na. Okay. Yes, Coach. Dahil Yes, dyan, Coach. diba? Thank you so much, That's it for tonight. Yes, Coach. Thank you so much. Thank you so much, Coach. Coach. Yes, Coach. Thank you so much, Coach. Thank you po. And Coach. Coach, thank you so much. Thank you. So much. Thank you.